Okay mga par, magandang araw. Today is another day. At dahil nga maaga tayo nakauwi ngayon at medyo maigsi lang ang ating OT, kaya naman sakto susunduin ko ang aking pinakamabait at napakapoging nag-iisang anak. Baka si yun yan. Okay mga par, alas 5 nga lang pala ang uwian natin ngayon. At sakto naman dahil ang uwian ni Sion ay 5:30. Kaya naman sa biyahe, sakto lang ang dating natin dito sa school ni Sion. At ayun nga mga par, kung napapansin nyo ay tayo papasok na dito sa school. At mapapansin din natin na may mga ilang nanay na rin na nag-aantay sa kanilang mga anak. At mga lola, lolo na nag-aantay din sa kanilang mga apo. At etong time nga na to mga par ay sakto uwian na at labasan na. Dito nga pala mga par sa school ni Sion, walang guard dito sa gate pero safety pa rin. Kasi nga ang mga teacher ay nakabantay sa pintuan ng kanilang classroom. Hanggat walang sundo ang kanilang mga estudyante ay hindi papalabasin ang mga bata. Kaya naman pagpasok natin dito sa school ni Sion ay nakita agad tayo ng kanyang teacher. Kaya naman pinalabas na si Sion. At pagkakita nga sa atin ni Sion ay agad naman siyang tumakbo dahil sobrang excited din na makita ang kanyang daddy. At syempre naman excited din tayo dyan mga par. Sino ba namang hindi may excite dyan na nakikita mo ang iyong anak na naka-uniforme na at isang kiss lang na pasalubong. Talaga naman naiibsan ang pagod ni daddy sa maghapon na pagtatrabaho. Kaya naman lubos liglig at hagik-gik ang nararamdaman natin dyan mga par. At dahil unang-una mga par, hindi ako makapaniwala na talaga nag-i-school at pumapasok na si Sion. Parang kailan lang nakahiga lang to sa kama, iiyak lang pag nagugutom. Ngayon umiiyak dahil nakipagsuntukan daw siya. De, biro lang, mabait yan. At habang buhat ko nga dyan si Sion, kinakausap siya ng lola ng kanyang classmate. Ayan daw pala ang daddy mo, Sion, parang Koreano daw na pagod. At kanina nga pinakita ang kanyang star sa braso. Kaya naman tinatanong ko kung bakit siya nilagyan ng star ng kanyang teacher. Ang sabi niya very good daw kasi siya. Sabi ko bakit ka na very good? Sabi niya hindi daw kasi siya nagsulat. At sinaway-saway daw siya ng kanyang teacher dahil sa kanyang kakulitan. Talaga naman very good ang aming Sion ah. Kaya nagtataka na din ako minsan kung saan ka ba talaga nagmana. Eh mabait naman ako nung ako'y nag-aaral pa. Masyado na tayong madaldal na kaya tara na, uwi na tayo. At teka muna nga daw, paalam lang daw siya sa kanyang mga chicks. At dito nga sa mga oras na to mga par, talaga naman napagtanto ko napakahirap naman pala talaga mag voice cover. At dahil nga dito sa mga oras na sa mga par, wala na talaga ako maisip. Dahil nga mga par, alam nyo naman na minsan walang pumapasok sa ulo ko. Dito ko palang napag-isip-isip na mahirap talaga pala mag-isip kung wala kang isip. At nung nakita na nga ni Sion ng ating BMW, sabi niya, Daddy, brum brum muna tayo, brum brum. Kaya naman hindi na tayo nagdalawang isip at brum brum na natin yan. Gumala muna kami dito ng kaunting oras dahil nga minsan walang masundo ang aking banakis. At bago nga tuluyang sumakay ito ng brum brum si Sion, nakita na naman ang kanyang chicks kaya naman nagbabay na naman. At eto na nga mga par, tayo yung mandar na dahil naiinip na rin tong bata na to. Gustong gusto talaga nito mag brum brum. At habang maandar nga tayo dito, sigaw ng sigaw tong bata na to dahil nga daw nag-aalala sa cellphone ng mama niya, baka nga daw malaglag. Wala na daw kasi siyang paglalaruan pag ganun ang nangyari. At dito nga mga par, papunta nga pala tayo ngayon ng Tehro dahil may kailangan lang tayong bilhin. At habang binabaybay nga namin itong kahabaan ng highway dito sa papuntang Tehro, nagkaroon nga lang kami ng konting kulitan ng aking darling. Tinanong niya nga ako dyan pag yumaman daw ba ako, ano daw ba ang una kong bibilin at ano daw ba ang pangarap ko. Sabi ko naman bibili ako isang malaking lupa. At bakit? Ano naman gagawin mo sa malaking lupa? Sabi ko papatayuan ko naman ng sementeryo. At bakit naman daw sementeryo? Sabi ko naman doon ko ililibing kasi ang mga patay na patay sa'yo. Hayap! Muntik nang malaglag sa kilig. Kumanaka na naman, karding. At ilang minuto nga mga par, nandito na rin kami sa Tehro. May bibilin lang tayo saglit tapos uuwi na rin. At habang nandito nga kami sa Tehro mga par, etong bata na to hindi mapakali kung ano-ano ang tinuturo. Kaya naman binilisan na natin at tayo umalis na rin. At pagkatapos nga natin bumili dyan mga par, pauwi na rin tayo. Naisipan ko nga na bumili na rin ng ulam. At ang naisip ko ng ulam ay ulo ng manok. Dahil parang natatakam nga ako sa ulo, parang gusto kong kumain ng ulo. At mga ilang minuto nga lang mga par, narating na rin natin dito ang mini palengke dito sa Springtown. Kaya dito na rin natin naisipan bumili ng ulo ng manok. Taas kamay naman ng mga mahihilig kumain ng ulo dyan. At pag uwi nga natin sa bahay mga par, nilinisan na rin natin yan. Tinanggal natin ang mga tuka. Baka nga tayo tukain pa yan. At nilamas-lamas na natin to sa asin. Dahil nga malapot-lapot at madulas-dulas din tong ulo ng manok. At ayan nga mga par, pinakuluan na nga natin yan dyan para lumambot na ang kanyang bungo. Dahil napakatigas nga ng bungo nito. Katulad ng nanonood na to. Dapat pala sa bungo mo pinapakuluan din eh. At pagkaubos nga ng ating tangke mga par, ayun, buti naman naluto na rin itong ating adobong ulo. At pagkatapos nga niyang par, tingnan mo naman ang kanyang texture, napakaganda naman talaga. Napakasarap nito sa 2 beer. Kaso, di na pala ako umiinom. Pagbitin. At pagkatapos nga natin magluto par, niyaya ko na nga pala kumain to si Sion dahil nga pagod na pagod nga daw siya. Kakapasaway doon sa kanyang teacher.
At niyaya ko na nga din ng aking darling dyan, pero sabi niya mamaya na nga daw siya at magpapahinga lang daw siya saglit. At dahil nga nagugutom na rin ako, kaya naman nauna na kami ni Sion. Ay mga par, kain na! At konting kaalaman nga lang pala mga par, eto nga palang ulo ng manok ay nakakadagdag sa ating utak at katalinuhan, kaya ugaliin kumain palagi ng ulo ng manok kahit hindi nyo trip. At nga pala mga par, eto nga pala ay may maganda ring benepisyo dahil paminsan-minsan magigising ka ng alas 4 nang hindi mo namamalayan at bigla-bigla ka nalang titilaok nang walang kaalam-alam. At nga pala may pagkakataon din paminsan-minsan na bigla mo nalang papaluin ang katabi mo dahil ang akala mo ikaw ay pinagtatalpakan na. Oo, tama na mga kalokohan mga par. At dito na rin natin tatapusin ang ating for today's video. Maraming salamat nga pala sa inyong panonood mga par. At maraming salamat nga pala sa ating mga blessing. At syempre sa maghapon na hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. At malaking blessing na nga rin mga par ang makauwi tayo ng ligtas sa ating mga bawat biyahe. O paano mga par, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli, paalam! Bye-bye, Koy! Bye-bye. Thank you po. Thank you po. Mamaya na mag-pause kami. Thank you po. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye. Watch nyo daddy ko. Kung ko.